Hi guys, this is Casey. I'm back for another video. And ngayon, isi-share ko yung aking experience as a green card holder na under K1 visa. Na kung saan nag-fly ako from LA to Philippines and Philippines to LA. I-share ko sa inyo yung buong nangyari. Bago ako umalis ng US, I make sure na na-update ko yung SSN ko into married name. Second, niregister ko yung marriage namin sa Philippine Embassy. You don't have to, optional yon, lalo na kung AFAM naman yung asawa nyo. Yung akin, hindi siya dual pero pure Filipino, so I opted na mag-register pa din. And third, make sure na lahat ng documents nyo ay match doon sa legal name nyo. Paano yung sa passport? Wala pa nga tayong US citizen passport kasi green card pa lang tayo. It's okay as long as green card nyo at SSN ay match. Ang ginamit kong passport sa pag-book ay yung aking current Philippine passport na kung saan nakalagay doon na ang aking single name or yung aking maiden name. Then, make sure na hindi expired yung passport nyo. Kasi, kung alanganin na yung passport nyo, tas mag-extend kayo sa Pinas, mahirapan kayo. Madidelay yung lahat ng pag-process nyo kasi alam nyo naman sa Pinas, pag doon kayo nag-renew, medyo matagal. Pero ngayon may expedite na, pero I will not risk the time para mag-apply ng another passport. So, make sure 4 or 3 years pa yung expiration ng passport nyo. Expiration ng Philippine passport ko ay 2028. Question. Kung anong pangalan ng passport mo currently, yun ang ipapangalan mo sa pagbubuk mo ng flight. When they check my passport doon sa LAX, I gave my passport and I gave my Philippine ID. After yung makapag-book na, meron na kayong return ticket din. Make sure na two-way yung ticket nyo para hindi kayo mahirapan mag-book. And mas magmamahal kung bibiglaan lang kayo ng booking. Next, ano yung mga documents kong dala? Sobrang dami kong dala kasi make sure ko na dala ko lahat kasi mahirap mag-send and mas mahal siya kung ipapasend ng asawa ko from LA to Pinas. So, una, dinala ko yung birth certificate ko. Hindi to kailangan, dinala ko lang. Second, green card. Third, SSN ko. Dinala ko pareho ang SSN ko, yung single at saka yung current legal married name ko. Kasi, naisip ko lang na what if they will ask, iba tong name mo sa passport and sa green card. Kasi hindi mo naman alam kung sino yung matatapat sa yung officer. So, para ma-explain ko doon na in-update ko. Lastly, your married certificate. Wag na wag yung iiwan. So, importante yon, marriage certificate for me na dalhin kasi ang visa ko nga before ay K1 tapos naging green card holder na ako, diba? So, para makita nila na legitimate pa rin and we're in good terms, ayun lang, para lang prepared kasi ako, I overthink a lot, baka ganito, ganyan. So, magaling na yung dala ko kasi hindi ko naman din siya iwawala. Next! Wala ako naging problema. Sobrang smooth from LA to Pinas. May transit ako ng ilang hours sa Taiwan. Pero even that, wala din naging problema. And nung pagdating ko sa Pinas, dun lang medyo slow. Alam nyo naman sa Pinas, sobrang bagal talaga. Then, make sure na meron kayong e-travel na account. You don't have to download the app. I just did that a week before my flight. Then, nilagay ko yung
details ko doon. Tapos, sa e-travel, they also ask kung kailan yung balik nyo. Kung mag-extend kayo, that's not a problem kasi sa initial lang naman yun hihingin. Next, so after 7 weeks, wala naman ako naging problema. I didn't get the chance to get out of the country or the Philippines kasi bagyuhan yung uwi ko. And unfortunately, may mga errands din akong kailangan gawin that time. So, ito na yon yung time ng pagbalik ko ng US. Pagbalik ko ng US, ito yung time na maraming ganito, ganyan. Even my family is here, my in-laws, all of my in-laws are worried if I can come back. I strongly believe na I can. Kasi wala naman akong records. Hindi ako lumabag sa batas. Nung babalik na ako, chinek ko lahat ng bawal sa luggage ko. Hindi ko dadalhin. Kahit yung mga cravings ko, no. Kasi, sa LA naman, we have so many Filipino stores. Hindi talaga ako nagke-crave. Even my Filipino family, when I came back, they keep asking what do I want. Even my friends, what I want for pasalubong. Actually, nothing. Kasi, everything's in here. Balik tayo. Make sure na hindi overweight yung luggage nyo. Pangalawa, huwag kayong magdala ng mga bawal. Lalo na yung mga nabubulok, mga seeds, mga oils, mga balat ng hayop, mga ganon. Kasi ayaw mong maging dahilan yon para i-offload ka nila kung kailan nandito ka na sa US. Hindi ka nila papasukan dahil may dala kang ganito. Third, huwag kang magdala masyadong cash. Red flag din yun. Tsaka masyadong madaming alahas pabalik. Kasi hindi mo alam kung baka mawala or baka ma-flag ka na more than sa limit yung dala mo. Kasi ganito yung calculation nila sa'yo, sakto lang. Ayun. Then after that, nag-fly ako. I have from Manila to Taiwan. Yung pila mula doon sa pinakadulo, yung naka-white na coat. Hanggang dyan. Ayun. Ayun yung pila. Pag hindi ka nag-online check-in. Ito yung pila ko. Itong gate na to. Unti lang kami. And then I have 4 hours layover. And it's a good time for me to stretch, to prepare for a long haul flight. Then doon ako nag-recharge, nag-snacks, refresh ako, pre-drink, kape, lahat. Tapos mga konting shopping, ganyan. Nung magpa-fly na kami, wala naging problema sa immigration ng Taiwan. Wala silang hiningi sa akin kasi everything is online and everything is on the app of that airline. Then, pagdating ko na ng LA, hindi ko na namalayan paggising ko, andun na kami. Doon ako nag-start na mag-panic kasi hindi ko alam, paglapag ko, bigla akong kinabahan. Pero sabi ko, whatever, kung anong mangyari, naka-share location ako sa asawa ko. Naka-FaceTime kami the whole time. Kaya nahirapan ako mag-film. Because I was like holding my bag. Then, I'm holding also the envelope. Tapos, I have my phone here. I will not record anything. But I will FaceTime you. And naka-share yung location ko. Kasi kung mapunta man ako for second close-door interview, at least he knows where I am. Kasi hindi ko initial response like, I'm gonna call him. 'Di ba? Kung mapunta man ako doon. Parang nag-imagine ako, kung mapunta ako sa room na 'yon, at least alam na agad niya on real time. Kasi baka mahalata ng officer na nagre-record ako, biglang kukunin ko yung phone. Naririnig lang niya yung nangyayari, ganyan. Nung pagbaba na namin, papunta na kami doon sa Homeland Security. So, doon ako pinapila ng unang officer sa mahabang pila for permanent resident. Kasi magkabukod ang US citizen at permanent resident. Hindi ako nakapag-film kasi alam nyo na ang daming officer, ayokong mag-agaw ng attention. Then nakapila na ako doon, I saw yung line. Sobrang haba. Sabi ko, ang tagal na ito. Antok na. Parang inantok ulit ako. Tapos parang pagod ka kasi jet lag. Then, sa left side ko, nakita ko yung mga officer and I saw yung global entry, TSA pre-check, something. Sabi ko, wait, doon ako pipila kasi I have that. Pero hindi ako sure kasi hindi ko alam kung applicable ba kasi galing akong international.
applicable ba? Kasi hindi pa naman ako US citizen. Pero, yun ang maganda, I took the risk and asked, "Hi officer, is this the line for global entry?" And she said, "Yes." Okay. Then, hindi na ako nagtanong. Kasi sabi ko, kung walang pila eh. So, sabi ko, pag nandun na ako, at paalisin ako, okay, at least I tried. Sabi niya, yes, di ba? Pag pila ko, there's parang Dyson na electric fan. Pero it's a scanner. It's a camera scanner. Then, I stand there for 3 seconds and tinawag na ako ng immigration officer. And she said, nag-greet siya, good morning. I said, good morning. Then, passport please. Inabot ko yung passport. Green card please. Inabot ko yung green card. Then, after that, walang question. I still can't believe that happened. Na walang question. And, okay, have a good day. Sabi niya sa akin, hindi ako makapaniwala. And I'm still standing there. Sabi ko, am I done? Yes. I know, she said, she meant na tapos na ako. Pero parang, I just need validation kung tapos na talaga ako. And even my husband, naghahanap pa siya ng parking. Hindi siya makapaniwala na ang bilis ko. Kasi dala rin niya yung California ID ko. Kasi meron akong 2 California ID. Kasi sobrang paraning namin. I get another one. It's another $32. Para, he has a copy. I have a copy. Both original. Ang saya lang sa feeling kasi dahil over-prepared ako. And although kinabahan ako, it turns out well. And sobrang bait ng officer. And also, yung may mga previous cases or pending cases, yun ang mga medyo magtatagal kasi they need to verify kung clear na yung case mo. I think yun. Pero, it is my personal opinion lang. And ito yung nangyari sa akin. So, this is my personal experience. Okay. If you miss your family and you're confident na you have all your documents at hindi kayo lumabag sa batas ng Amerika, you can go home. Kasi after 2 years, I feel like I just need some recharge at home. And iba yung feeling na nakauwi ng Pinas. Pero I don't know when I'm gonna come back. But yeah, I will for sure. And ito na yung sign mo para umuwi. So, ayun lang. If you guys have any question, kung may hindi ako na-cover sa short vlog na ito, let me know sa comment section. Medyo nawala lang ako sa YouTube for a while kasi life happens and I've been busy sa mga personal stuff. Please don't forget to like and subscribe and turn on the notification bell para updated kayo sa aming latest vlog. Yun lang. And this is Casey. Bye!